Hello guys, good morning. Good morning na sana kuya. Come here. Bababa lang po namin yung with you. Gising na ang kuya. Ready na namang magpasok sa... Magpasok saan? School. Nakalapit na ng birthday mo. Anong gusto mong gift? Labubu. Puro ka labubo ka. Mahal ng labubo eh. Pag sure. Gusto mo ano dyan? Christmas tree. Thank you. Nagluto pa tayo ngayon ng itlog. Diyos ko, karami na naman kailangan linisin dito mga anik-anik. Uy. Today po ay Tuesday. It's my day off. So, hindi tayo kailangan pumasok sa trabaho, guys. Buti na lang din. Nang makapag rin tayo pahinga. Luto tayo itlog. Pero iprito ko lang po to. Mag-boil tayo na lang sa mga dating na araw. Ano po? Oh yeah. Malay mo today. Kung ano ni Papa yan. Sabihan mo kay baka nakakalimutan ni Papa, okay? Pero parang today guys, may gawin kami ni Inday. Kapag hindi siya tinamad or kapag hindi magbago yung isip ko, magpunta po siya dito sa bahay. Kasi magpagupit ako sa kanya. Kahit tingnan niya naman tong book natin. Kahaba na po masyado. Tapos katagal pa nating mag-uwi sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, Day, pagupit ako, Day. Kaya kamahal na po dito magpagupit ng buhok. Sigurong bayaran ko kapag magpagupit ako sa pagupitan, mga 30 euros. Diba, kalaki na po ng na yan, pera. Buti kay Inday, libre lang. Tapos magaling pa si Inday guys, magupit-gupit. Gusto ko nga din sana sa kanyang magpa-keratin. Pero hindi ko pa nabibili yung nakita ko sa TikTok nga na pang pang keratin. Brazilian something yung tawag doon. Wala kasi akong Amazon na app. So pag ako doon, mag-order, doon ko lang pwede siyang order. Kaya kung alam tayo ganun, hindi ko pa siya order. Pero kay sa mga dating na buwan, malay natin. Kaya okay din kay Inday na niya ako i-keratin eh. Matrabaho ko man din yun, lalong-lalo pagdating sa plancha. Pero kaya libre ko na lang si Inday ng lechon kapag magpariband ako sa kanya. Yan ang pinakabayad ko. Ang lechon, tapos madaming balat. Di ba, Day? Mungga na rin yung natin. Oy, sa kanya kapag mag-lechon tayo. Pero kay mamaya, gupit man lang. Papakapi ko lang muna siya sa bahay. Kapag matuloy guys, kaya minsan kasi mag-cancel kami last minute eh. Depende po sa mood namin. Saka kung puyat yan siya, hindi yan siya magpunta dito. Late na kasi minsan matulog yung babaeng yan eh. Parang ako lang din kapag day off ko, late din po ako natutulog. Mode muna ng Netflix. Parang pababa na rin po siya Manila. Hala ka, ang gatas niyo pala. Good morning! Mag-prepare tayo ng gatas ng mga chikitin. Magsama ko mamaya pagdating sa kanila sa school. Kasi wala nga tayong pasok. So magsabay lang ako kay Marcel. Sayang nga kay maulan eh. Kung magpunta dito si Inday mamaya, gusto ko mag-walking sana din kaming dalawa. Pero kaya sabi ni Inday, kapangit daw ng weather today. So hindi matuloy. Kain na kami sa bahay mamaya tapos gupitan niya ako. Hindi tayo makapag-walking. Ano yan dyan na may pabulong-bulong? What is that? Now siya. Magbulong-bulong kayo dyan ha? Ano po? Oh, yeah. That is for you to. Sa Kika football. Upo ng maayos, Mila. Pasok na to sila sa school guys. Magsama nga po ako ngayon kaya wala man tayong pasok. Baba? Si Inday parang isip pa kung magpunta sa bahay. Nilalamig siguro yung babaeng. Sabi ko sa inyo eh, may mga last minute po kaming decision na hindi namin maintindihan sa buhay. Pero parang kaganda ko ng weather. Kapag hindi siya magpunta, tapos yung weather hindi mag-ulan, maglakad na lang tayo sa labas nang may magawa din tayo ngayong araw ba. Is it going to rain today? No? No, I think
Can do walking later. Sabi ni Marcel, hindi daw mag-ulan. So, ayan good. Kung makapunta si Inday, mag-walking sana kami sa ano, nilalakaran ko. Pero kay, nag-message man lang siya sa akin kung ituloy daw namin or drawing na lang. Sabi ko sa kanya, Day, kahit ano, nasa bahay lang ako. Kung magpunta ka, okay. Kung hindi, okay din. Kaya tingnan na lang natin pag uwi natin sa bahay. Kaya nandun po yung cellphone ko naka-charge. Baka may message na ngayon eh. What do you do? Ang cute ni Kuya. Sino ang malapit ng mag-birthday? Ko. Ako. Mag-ilang taon ka na, Kuya? 7. 7. Kutsa. Kabilis ko ng panahon, guys. Parang kailan lang. May mag-7 na akong anak. Nanganak ako dito kay Matthew. Alam nyo, parang 26 ata ako nun. 26, 25. Or 25 ako nung kinasal kay Marcel. Tapos 26 nanganak ako kay Kuya Tama. 6, 7, 9, 30, 31. Ay, hindi. 25 ako nanganak kasi 33 ako ngayon eh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ambot oy. Basta mga ako, 25 or 26 nang pinanganak ko to si Matthew. Yan din po yung ideal age ko na magkaroon ng anak, mga ganyang edad 20 plus. Para pag malaki na sila, para magkapatid lang kami, pag mag 40 plus na ako, dito na tayo. Tin muna namin yung mga bata. A few moments later. Hindi magpunta ng ating hairdresser. Hairdresser today, guys! Parang tinamad ang Inday. Kalamig din po kasi sa labas. Sabi pa nga ni Marcel kanina nung pabalik na kami sa bahay. Kaya natingnan namin yung mga bata. Kaya sabi ko sa kanya parang hindi magpunta si Garnet. Sabi niya, ikaw na lang pumunta doon. Sabi ko, wag na. Kalamig bisikleta. Ay si Marcel, work from home po. Yan siya lagi man. So ako ngayon, tambay lang dito sa baba. Makatamad din po kasi talaga maglabas. Alam niyo, kahit buong bahay po yan si Marcel. I mean, buong araw yan siya sa bahay. Magkita kami niyan mamayang hapon. Kanya-kanya po kami niyan dito sa bahay. Siya sa taas, ako naman sa baba. Magngangalang siguro tayo ngayon. Or magtupi din kay kadami ko din po kailangang tupiin pala. Kaya naglaba ako ng mga nakarang araw. Tapos ngayong umaga, nagsalang din ako ng namin. Yung parang cover ato yung ng bedsheet. Kay si Marcel pinalitan ng mga nakarang araw ngayong namin sa bed. Mga cover. So nilabhan ko rin po today. Kaya mabisi din tayo, oy. Huwag na tayong maglabas-labas kay para may magawa tayo sa bahay. Kaysa ngayon, maglagay pa tayo ng hugasin kay. Walang katapusang hugasin din dito sa baba ba? Kung sa taas, lagi tayong maglaba. Dito naman sa baba, laging maglagay ng mga hugasin. Actually, iniisip ko rin mag-walking na naman sa labas. Pero kay sobra din kasi kalamig, oy. Ano sa tingin nyo, guys? Gusto nyo maglakad tayo? Pero kay same lang din yung lakaran natin sa ginagawa ko po lagi. Kaya, tingnan na lang natin yung panahon ngayon. Baka magulan din kasi sa labas ba. Pero maganda ko sana mag-walking kay para energetic tayo mamaya. Pero kaya makulimlim din kasi sa labas. Baka mamaya nasa kalagitnaan na tayo, tapos ulanin na. Magkasakit pa tayo. Diba? Ganito lang kabilis maglinis sa bahay, guys. Pero sa may floor namin, kadami na ng anik-anik. May kailangan din ako dito linisan kay grabe kapuno na ng mga dito nakalagay sa drawer namin, wala mang mga kwenta. So magtapon din po ako ng mga gamit na wala nang kailangan o hindi na kailangan dito sa bahay. Kaya makadami lang dito na gamit. Alam niyo naman, ayaw ko na masyadong madaming gamit ko sa baba. Mga lorang nilamay ko sa kanila. Nasa taas na yung iba. Lalo na yung mga stuffed toys nila. Pero meron pa rin po dito paunti-unti. Kaya yung ginagawa din ng mga bata, alam nyo. Halimbawa, wala ko sa bahay. Magdala yan sila ng laruan from taas papunta sa baba. So pag nakita ko yun dito, magyaw-yaw na naman ako dyan sa kanila. Kaya ngayon nga, yung mga nilagay ko, mga stuffed toys, nasa taas na to. Yung iba, nandito po sa baba. Ayun na lang. Tapos madagdagan pa po yung mga laruan nila ngayon. Kaya malapit na po yung center class. So, ibig sabihin yan, mga gifts na naman po yan para sa mga bata. Pero kay si Marcel naman, sinabihan ko kagabi na para sa center class, nakala nga ng mga bata magbigay sa kanila si center class nga. Pero kami din po talaga yung nagbigay niyan.
mga magulang po. Sabi ko kay Marcel, wag masyado madaming laruan kay kadami na po nilang laruan dito sa bahay ba. Yung iba nga ipapadala ko sa Pilipinas which is okay din kay para ma-enjoy din po ng mga pamangkin ko dyan. Tapos, ang gagawin ko na lang din sa center class, para kay Mila, magbili ako sa store ng damit na may teddy bear. Kay gustong gusto niya yun. For sure, magustuhan niya yun. Tapos, si Matthew naman po siguro, ang bilhin ko sa kanya is, pantalon. Kay mas magamit pa nila yun kaysa sa laruan. Kaya sinabihan ko si Marcel, huwag na masyadong madaming laruan. Pero ang problema, kaya siya man ang namimili niyan lagi, hindi po ako. So feeling ko, nag-order na naman yan siya. Pero kaya siguro hindi na madami katulad sa nakaraang taon. So wala din kaming budget dyan, oy. Taghirap tayo ngayon, guys. Delikado pag masyadong magasto sa buhay. Lalong-lalo po't malapit na po tayong mag-book ng ticket. Kaya sabi ko kay Marcel, hanggat maaari, gusto ko makapag-book ng ticket. Pag medyo matagal-tagal pa, kasi nga, para mas makatipid tayo kay pag mga a month before kami mag-book, before yung flight sa Papinas na, baka doble na ko yung bayaran ko. Sa ngayon kasi, yung tininan kong ticket, affordable po talaga siya. So siguro sa mga end ng na 2 months, baka mag-book na tayo ng ticket, guys. Wala talagang chance makalabas, guys. Grabe ka ulan yun sa labas. I mean, hindi man maulan talaga, may mga drops lang po, pero kaya hindi tayo mag-walking. Si Inday, confirm, hindi na magpunta. Ang sabi niya sa akin, ako na lang nung magpunta doon. Sabi ko, salamat na lang sa lahat. Alam mo yung reply niya? Sabi pa niya, sabi niya, ikaw magpagupit, ikaw mag-effort dyan. Totoo din ako, pero kay katamad din kasi, uy. Bisikleta, kalamig masyado. Nagkaraoke na lang ako kanina sa mga nakapanood po sa Instagram. Thank you, guys. Sa mga nag-heart. Magano ko ngayon, magluto ng itlog sa Bisay Kapulit. Kaninang umaga kasi nag-aaral. Ow! Kaninang umaga, kasakit ay. Tapsikan tayo ng oil. Nag-itlog din po kami pero isa lang nakain ko kasi mati sa kami na kumain din. So naisip ko, kasakit. Mag-itlog ko ulit. Tapos yung nasi na ulam namin kagabi, yun yung partner ko. Wait. Ano man to, magpupukan. Ito guys, yung namin kagabi, dinner, nasi, may tira pa kagabi. Tapos mamayang gabi, yan din po yung namin dinner. Kasi pag tayo, maggawa ng pagkain, pang tunays na lagi kay kahirap mag-isip ng ulam, promise. Kahit nga si Pinang babae, struggle din siya. Kapag dinner time, mahirapan din siyang mag-isip ng kakainin nila. Kahit dalawa na lang yan sila sa bahay, ha. Wala ko dyan silang katulong, guys. Ang maglinis-linis lang po doon, sila lang din. Pero pag sa mga labas, sa glass nila or sa bubong, pag may linisin, dyan po sila magpalinis sa mga kumpanya na naglilinis nga ng mga bintana or sa bubong. Pero yung sa mga bahay lang, silang dalawa lang po. Tsaka hindi din sila mahirapan, oy. Kaya dito nga, may tagahugas. Kumbaga may dishwasher din yan sila. Tapos may washing machine. So mostly po sa mga dito, trabahuin, mga electric na. Which is meron din sila sa bahay nila. So hindi din nila kailangan ng helper. Hindi guruso yan dito, guys. I mean, siguro may ibang pamilya naman na may ganyan din yung may kasambahay po. Mostly sa mga ganun, nandun po sa big cities, sa Amsterdam, sa Daheg. Pero dito sa Liwardin, parang wala ko akong kilalang may ganyan, oy. Siguro magpalinis sa bahay nila meron. Yung si Stephanie, yung boss ko po sa sa office, nagpapalinis yan siya parang twice a week ata or once a week. Tapos 4 na oras good leasing yung bahay niya, guys. Every Wednesday. Grabe no, 4 na oras. Tapos yung bayad dun sa naglilinis ata, 15 euros ata per hour. So kung kung maka-4 na oras ka, magkano na rin yun. Ganyan kasi dito, alam nyo, ang bayaran po is per hour. Sa atin, no, minimum na or minimum, maximum or minimum. Ang bayad sa sa 8 oras, kung dito mo yan i-convert, mga 10 euros lang ang bayaran sa inyo dyan, guys. Or sabi natin 14 euros.
yung per day nyo dyan, dito 1 oras lang good yun. Pero ang pagkakaiba lang din, kaya syempre yung ano din, cost of living, dito din naman po is 10 times kamahal ng ano dito nga, ang cost of living kesa dyan sa ano, Pilipinas. So sabihin natin, kumikita po kami dito ng 10 times din sa sinasahod nyo dyan, pero ang bayaran din dito is 10 times din na kailangan na yung bayaran. Compare naman po dyan. Kaya i-convert nyo yung euro sa peso, malaki na good. So malaki din talaga yung ano, diferensya guys. Ito yung gusto ko sa ano ba, itlog, sunog. May nahanap good tayo ngayong ano guys. Pera dito sa bahay. Hindi ba nahanap? Nakita. Ito po yung pinakamatagal ko nang hinahanap na ano ba, na-receive ko sa trabaho. Parang 2 years ago pa to siya. May 50 euros po dito na ano, gift card. Pinaghahanap ko tugod kung saan-saan. Nandito lang pala. Kaya nililinis ko nga po ngayon yung ano namin dito. Lagay ng mga charger, ang power bank. Kay grabe na, kapuno tapos kadumi. So nung pinagtatanggal ko yung mga ano, gamit dito, ito nga po yung nakita ko. Kaya maganda talaga minsan maglinis-linis. Baka may nakikita tayo mga ano, pera-pera. May mga coins nga din ako nakita dito. Tingnan nyo, kadami good. Merong mga peso, may mga euros. Ayan guys. Kaya pinaglalagay kasi din siguro dito ni Marcel ba. Kailangan na rin kasing linisin to dito kasi grabe na nga po kaano puno. Ano to eh? May nakadikit man dito ano. Kaya hindi man natuloy si Inday. Wala man tayong makausap dito. So naisip ko, naglinis-linis lang tayo ng konti. Matatapos ko lang din po palang mag-anong lunch. Hindi na ako nagpag-usap sa inyo kay para makapag-focus sa pagkain kanina ba. Buti na lang din kay nalinis na to dito oy. Baka mamaya may magbukas dito sa birthday ni Matthew na. Mahuli pa tayo na hindi tayo naglilinis ng mga ganito. Ang problema ko lang, yung nasa na ba yun, yung 50 euros nating nakitang gift card. Kung valid pa to. Bigay kasi to sa ano sa trabaho po sa store. Kaya wala po kasi kaming ano dyan, bonus kapag December. Hindi po yan sila nagbibigay. Sayang nga eh, pero kaya yun. Wala nga yan sila mga ganyan-ganyan. Ang binibigay po nila lagi sa amin, yung minsan mga gift card na 50 euros. So ito, malaking amount na good to. Meron pa nga ako dito din isa eh. Tingnan nyo. 50 euros din to. Bigay din nila sa akin last year. So may 100 euros tayo ngayon dito guys. Na hindi ko alam kung anong ano, bibilin ko dito. Oy, ay ito pala, parang pang ano namin ni Maxwell, pangkain sa dinner. Ito naman, parang sa mamahaling store daw to sabi ng colleague ko. Pero may mga ano sila, may mga halaman. So siguro sa mga darating na araw na lang siguro magdaan ako doon. Pagka-out ko sa work. Kaya hanggang ano na lang good to siya. December 11, 2025. So malapit na rin to siyang ma-expire. Kailangan malagay ko sa ano bag para hindi ko rin makalimutan ba. Kaya kasayang good kung mawala lang. Punasan ko nang alam ko dito kay para malinis na. Mato mamaya ang aking Papa Bear kaya nalinis ko na nga dito. Mga stick na nakalagay din dito, itapon ko na lang. Mga ano kasi to dito, uy, mga wire. Ito naman, hindi ko din alam kung ano to. Gusto ko nga itong itapon eh, pero baka po kaya ano pumatid sa kanila. Labas ko na lang dyan. Ay, kadami ko talaga mga gamit ni Marcel dito sa baba ba. I mean, yung mga ganito din, mga wire. Kaya mag-organize din po tayo. Okay. Para mag-okay-okay yung tsura bago mag-ano si kuya. Mag-birthday. Madami ko gamit ito ni Marcel. Ito sa SIM card pa to ni ano, Lito. Yung SIM card kasi ni Lito guys, dito sa Netherlands, iniwan lang po niya, di ba? Nagpunta siya dito sa ano, Holland months ago. I mean, nung June. 3 months siya. Tapos, pag uwi na sa Pilipinas, pinaiwan lang namin yung SIM card niya, kaya hindi man niya yung magamit sa Pilipinas. Kaya ayan, nandito lang yung ano niya, SIM card. Naalala ko tuloy ang aking ano, Lito. Magbalik yan siya dito sa 2027 pa. Kaya next year nga po, 2026, ako muna yung mag-uwi sa Pilipinas. Para hindi din masyadong maano gasto sa amin ni Marcel. So sabi ko kay Lito, after next year, siya naman ang punta dito. Kaya gusto nga niya, magbalik na kagad next year. Sabi ko, wag muna. Ako munang mag-uwi tapos ikaw naman magpunta ulit dito once na nakabakasyon na tayo sa Pilipinas. Kung may ano nga lang dito guys, petition, matagal ko na talaga yung kinuha si Lito. Pero kaya wala talaga, oy. Walang chance. Sayang lang ba? Kaya maganda good sana makuha ko siya. Kaya siya na lang yung walang asawa or anak sa magkakapatid, sa aming magkakapatid. Siyam po kasi kami.
Si Lito yung bunso. Siya na lang talaga yung wala pang ano anak. The rest po, meron na lahat. May pamilya na. Pero kay okay lang din. Oy, kasi maganda din na may kasama dyan lagi sila ano nanay sa bahay. Tsaka yun nga, ang kagandahan lang kasi Lito nga po single. So anytime, pag may budget siya, pwede siyang magpunta dito sa ano Netherlands. Kung hindi ako ano, or kung hindi ko magbakasyon sa Pilipinas, kaya ang gastos nga po. So yun, sa 2027, magbalik na yan siya dito. Kaya antay-antay muna kayo ng mga ilang taon guys, bago ang Lito makabalik dito. Sabi ko sa kanya, mag-ipon-ipon muna siya ng ano, pamasahe. Dami mga ano dito. Oy, anik-anik. Kumusta sa school? He? Kumusta sa school? Anong ginawa niya today? May nakalaro ka? Happy ikaw sa school? Schoonmaken. Ay, ano yun? Wat kom? Ano yun? Dat is zoiets. Een driehoekje en daarna een rondje. Weer een driehoekje, daarna een rondje. Een driehoekje, daarna een rondje. Okay. Sino nakalaro mo sa school? Anong ginawa niyo kanina? Anong ginawa niyo nga? Anong laro? Wala kang nakaaway sa school, kuya? Kuya? Wala kang nakaaway sa school? Wala kang nakaaway sa school? Kusyo. Ikaw naman, Paura. Kumusta sa school? Good? Sino nakalaro mo? Beetje. Si Bircha. That is Leaf. Wala kang nakaaway sa school. No. Happy ko sa school na? Ja. Kusyo. Nanggigigil ako sa'yo. Nanggigigil ako sa'yo. Beetje. Bihis na kagad yan siya, guys. Tignan nyo kanina, pagpasok niya, ibang damit niya. Pag uwi sa bahay, before pa yung makapasok dito sa loob, sa living room, diretso yan siya sa taas kay magbihis. Bakit ikaw kasi magbihis? Kaganda ng damit mo kanina, Mila. I'm putty sick. Ano? Dat mijn fish. Ay, kay madumi daw ang ano niya, pantalon. Yes. Kaganda ng princess ni Mama. Patingin ang itsura niyan. Magandang princess. Patingin, patingin. Patingin ang itsura ng princess ni Mama. Putje. Idong. Nakita siyang teddy bear, oh. Teddy bear pa, hindi masirong baby pa si kuya. Ayan, nakita niya. Sa kanya na lang daw. Sabi ko sa inyo, pag may teddy bear itong makita, eh. Ayan, ano niya. Mga favorite. Alam nyo guys, pinayagan na po ako ni Mila tsaka Matthew na umuwi sa Pilipinas next year mag-isa. Tapos iwan po sila dito sa papa nila. Pero, ang deal, ano ang gagawin ni Mama? Ha? Kalimutan niya? Kailangan, pagbalik ko, may Jollibee po akong stuffed toys para sa kanila. McDonald's. Kaya maghanap ako ng Jollibee dyan na mata-bata. Zo'n beetje die Evo-shirt. Ay, gusto niya rin teddy bear. Een Barcelona-shirtje. Ay, may Barcelona na pang football na damit, ang teddy bear. Sige, maghanap yan si Mama sa Pilipinas, okay? Okay? Yan po yung isa sa, ko sa kanila, promise. Eh, pinayagan na po nila kung umuwi sa Pilipinas mag-isa. Si Mila kasi nung mga nakarang buwan, hindi yan siya magpayag na mag-uwi nga ako lang, pati si Kuya. Pero sabi ko sa kanila, na pagbalik ko dito, may may stuffed toys. So sabi ko sa kanila, hanapan ko sila ng Jollibee na mga stuffed toys. So yan yung dalhin ko po dito sa kanila pagbalik ko dito, after ng vacation ko dyan, next year. Very excited na ako masyado, guys. Ay, kabilis lang din po kasi ng panahon. Kita nyo ngayong taon, magdi-December. Parang kailan lang ko dito 2025.